kung kailangan i-classify siya as heinous crime, I think napapanahon na. Kasi simula nung magkaisip ako at maintindihan ko yung takbo ng politika sa Pilipinas, parang habang tumatagal, lalong lumalala. Walang improvement. Sinasabi lang ninyo na may improvement pero wala talaga. Mukhang matindi ang galit nitong si Congressman ng Zamboanga na si Kaimer Olaso, no? Kasi medyo makaluma yung gusto niyang gawin pagpaparusa sa mga corrupt government officials, no? Yung mga nagsiservisyo sa gobyerno, ipapa-firing squad niya. Saan kaya gagawin, sa Luneta? No, o kaya sa harap ng saan? Kaya sa harap ng Senado, sa harap ng Malacanang, no? Kasi siya ay gumawa ng bill, no? Gusto niyang magpapasa siya ng batas. Okay? Death penalty by firing squad yung gusto niyang mangyari. At ang involved is lahat ng mga government official at saka yung mga naka-uniform, no? Kahit mga kasundaluhan, damay lahat. Basta sinabing government official, so lahat na yan. No? Simula sa barangay, captain, pataas. Pag na lamang corrupt, di firing squad. Ganun yung mangyayari. Di ba? So, tama ba? Okay lang ba to? O medyo unconstitutional na naman? No? So, may reaction dito si Representative Chua. Sir, bakit sir? Medyo tatamaan ba tayo, sir? Joke lang. Okay? At bago po ako magsimula, welcome sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Kung mayroon po kayong suggestion, recommendation, or any opinion with regards to the video that I'm sharing with you, please leave it in our comment section. And I'm really happy to hear your opinion with the matter I'm discussing on this video, no? So, balikan po natin itong bill, House Bill 11211 or the Death Penalty or Corruption Act, okay, na final ni Representative Kaimer Olaso, no? Na kung saan ang magiging kaparusahan ay yun nga, firing squad. Sa firing squad, ang alam ko, no, noong makaluma, kung 10 yung babaril sa'yo, isa lang daw ata talaga yung live bullet. Kung totoo yun, those are the things I heard sa mga ganyang bagay. Para hindi naman karumal-dumal. Siguro, dahil kung yung 10 yun, binaril ka, lahat ng bala, tumama sa'yo, puta, di ba? Di ba? So maybe that's the reason behind it. Para hindi naman masyadong maging inhumane, di ba? Para hindi naman maging masyadong hindi na makatao yung ginawa. Ang tanong doon, paano pag sumablay? Pag sumablay yung talagang may live bullet, libre na kaya yung mapapiring squad, no? So, but regardless, no, according dito kay Congressman Chua, Joel Chua, na isa sa mga nag-disagree regarding dito sa gustong mangyari ni Kaimer Olaso, hindi raw siya makatao at unlawful daw siya dahil meron na raw pong batas. No? May batas na daw doon. No? So, yung mga include nga pala, no, dito sa mga ganitong considered heinous crime, no? Okay? Or talagang masyado ng hindi makatao yung ginawa, no? Personnel were included who were found guilty of graft, malversation of public funds, plunder, should receive the said punishment. So, pati yung malversation, kasi kitang-kita natin, di ba? Ngayon lang, Kaya lang na-legalize yung malversation ngayon.
Malversation yung hindi tamang paggamit ng pera, di ba? Oh. Eh ngayon, naging legal na siya. Account, di ba? So, plunder, okay, mga included ito sa magiging capital punishment para kay Representative Kaimer Olaso, ba? So, which is hindi sinang-ayunan. Isa sa mga hindi sumang-ayon ay ito nga si Congressman Chua. At ang sabi niya, masyadong inhumane at cruel yung punishment. Okay? At may nilalabag daw na batas. Okay? At hindi siya makatao. Dahil nga ipa-firing squad mo siya. Siyempre, live ba yun? Diba? Live telecast ba yun? Okay? But alam ito kasi sa sitwasyon, no, sa sitwasyon ng gobyerno natin, sa sitwasyon ng mga nakupong opisyales, no? Parang ako sumasang-ayon ako eh. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang kasi nakikita niyo naman no, taon-taon hindi umaasenso ang buhay ng Pilipino. No, walang progress ang Pilipinas. May sinasabi silang GDP or kung ano mang mga abbreviation niya, no? Eh, hindi naman nararamdaman ng mga Pilipino kasi hindi tumataas ang sahod. Bagkus, nababawasan pa. In what sense tayo nababawasan yung sahod? Doon sa mga taxes na dinadagdag. Diba? Pagtaas ng pagkain, ang bilihin ng pagkain. Diba? So kung makikita natin ngayon, no? Ito, yung nangyayari ngayon sa gobyerno na kung saan, di ba? Oh, yung pinaka-latest na issue, yung BICAM na yan. At kung totoo man yung kay Inday Sara na confidential funds, bakit nagkakaroon ng mga ganyan, di ba? Ano yan, kung ano na lang maisip ng mga nakaupo na pwede nilang gawin, na pwede magkapirahan, di ba? So nagiging talamak na eh. So hindi rin natin masisisi dito si Congressman Olaso kung siya ay makapag-isip ng ganitong batas. Inhumane ang ginagawa ang sinasabi ni Congressman Chua. Pero yung pagnanakaw ba, paggamit ng budget, ng pera, ng taong bayan, hindi ba parang hindi rin makatao yun, di ba? Kasi ninanakawan ninyo yung mga pobreng Pilipino na kumakayod, naghahanap buhay para sa pamilya. Di ba? Kung ano-ano yung ginagawa ninyo sa pera, natin, kasama kayo dyan. Yun nga lang, yung sa inyo bumabalik. Yung sa amin, nawawala ng tuluyan. Di ba? So kung may ganitong nasasabi or nagagawa itong si Congressman, kasi nga, he's fed up. No? Masyado na siya sigurong apektado at hindi siguro siya korap para makapag-isip ng ganito. Nakaupo rin siya bilang mambabatas, di ba? Pero gumawa siya ng ganito, nag-file siya ng ganitong bill, ng ganitong gustong gawing maging batas. Di ba? Dahil kitang-kita, naramdam niya rin siguro kung paano ninanakaw ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno yung pera, okay, ng taong bayan. Di po ba? So, kaya siguro ganun yung naiisip niya. Di ba? So, ibig sabihin, itong mga katulad ng Singapore, okay, let's put the Singapore, maunlad na bansa, di ba? First world country, pero mayroon silang bitay. Di ba? So, ibig sabihin, inhumane ang ginagawa nila. Di ba? Kaya nga natanong ko kung yan ba is public execution or hindi. Kasi yung bitay sa Singapore, hindi naman siya public execution. Pero mayroon sila nun. Diba? May bitay sila. Di ba? Ano ba yung kaibahan niyan doon sa lethal injection? Still the same, di ba? You're still taking life of another person. Pero meron siyang mga karumal-dumal na ginawa na kumbaga hindi na makatao. Di ba? So, pwede mo naman i-firing squad yung tao na yun na unconscious na. Di ba? Same thing sa pagbitay.
Sa tingin nyo, matino pa yung mga tao na yun? Maybe they are not on their proper mind already. Maaring induced na sila. No? And sa Singapore, meron din silang caning. Yung parang pinapadel. No? Inhumane din ba yun? Di po ba? So we need a stronger, no, punishment, penalties para doon sa mga gumagawa ng kalokohan. Kasi masyado nang talamak ang Pilipinas sa totoo lang. Grabe na yung pagiging corrupt ng from barangay level up to the highest level ng namamahala sa gobyerno natin. So, para sa akin, okay to. No? Yun nga lang, how it will be implemented at sino-sino at paano mamomonitor. Di ba? Paano nyo imo-monitor? Kasi nga, may loopholes. Talagang maraming sablay pa sa batas natin sa pagpapapa-implement actually. Yung implementation yung problema natin. Diba? Katulad ng sinasabi ni Congressman Chua, meron namang another way. Di ba? Medyo sinasabi niya inhumane, but para sa akin kasi like what I said, Singapore, first world country, pero mayroon silang hanging, bitay. Di ba? Si Florentine Plus yun. Example na yun. Di po ba? So dito naman is mga government officials. Which is, alam nyo, dapat lang yun. Totoo lang. No? So, I let you hear yung ilan sa mga naging komento nitong si Congressman Chua with regards dito sa pinapanukalang batas ni Representative Olaso, no? So, allow me to play it. Kailan po is inihain ni Zamboanga 1st District Rep. Olaso yung House Bill number 11211 o yung Death Penalty for Corruption Act na naglalayon daw na panagutin ang lahat ng mga mapapatunayang tiwaling opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng firing squad. Pabor po ba kayo rito? Well, unang-una, makikita mo yung kanyang suggestion ay inhuman at saka cruel punishment. Yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Nasa ating konstitusyon po yan na bawal po tayo magpapasa ng mga batas that is inhuman at saka cruel punishment. So doon pa lang po makikita po natin unconstitutional na o labag na sa ating saligang batas. Pangalawa, ako po naniniwala this is a form of class legislation. Dapat po i-categorize muna ito bilang heinous crime. So, pag ipinasok po ito sa heinous crime, lahat ang magkukumit ng heinous crime, po pwede siguro death penalty. Pero hindi naman po firing squad dahil yan po ay makaluma na po yan. But I understand na yung mga statement na ito ay statement ng mga politiko na gusto lamang makakuha ng mga boto, gustong mapansin ng tao, siyempre panahon ngayon ng kampanya, kaya yan sinasabi. Pero siguro, mas maganda kung pag-aralan niya muna yung kanyang sinasuggest dahil nagsasuggest ka ng labag sa konstitusyon Di po ba? So siguro mas maganda basahin niya muna yung konstitusyon o yung saligang batas bago siya mag-suggest ng isang batas. So follow up po, tingin niyo ano po yung dapat na parusa na lang po sa mga corrupt na opisyal ng Alam gobyerno? mo, yung existing laws natin mabigat na Actually, hindi naman yung parusa ang problema. Ang problema natin ngayon is yung justice system. Karamihan po sa mga kababayan natin, ang kinakatakot po lagi is yung justice system. Sinasabi po nila na siguro yun ang dapat muna na ayusin natin. Ibalik natin yung tiwala ng mga tao sa ating justice system. Kasi sinasabi Okay, so justice system, inhumane, di ba? Yun yung mga nagiging rason. Yun yung sinasabi ni Chua, no? At may batas naman daw na. Katulad ng sinasabi ko, hindi ba inhumane, di ba? Hindi ba heinous crime
yung ginagawa ng mga tiwaling opisyal, ng mga corrupt opisyal, diba? Daig pa niya ng AJK. Bakit? Kasi ilang tao lang yung pwedeng mamatay, no? Eh yung nakawan mo, yung ilang libong taxpayer para sa pangsarili mong personal mong layunin, di ba? Kung kailangan i-classify siya as heinous crime, I think napapanahon na. Kasi simula nung magkaisip ako at maintindihan ko yung takbo ng politika sa Pilipinas, parang habang tumatagal, lalong lumalala. Walang improvement. Sinasabi lang ninyo na may improvement pero wala talaga. Di ba? Mga benefits ng tao. Oh, ang value of educations natin, yung mga budget na inilalaan ninyo, saan yung inuuna, ano yung inuuna ninyo. Di ba? Kung yan man is against sa batas, no, na meron tayo ngayon, ang lethal injections, di ba? Bakit hindi illegal ba ang lethal injection? Ayaw lang aprubahan yung death penalty sa atin. Oo, dahil merong mali sa justice system natin. Pero hindi dapat yan maging rason para hindi gawan ng paraan itong mga corrupt officials natin. Ngayon, alam niyo naman pala na sa justice system may problema. Bakit hindi ninyo ayusin yung implementations, di ba? Oh, dahil ba kung sino yung nakaupo, yun yung masusunod kahit nang alam ninyong tauliwas sa prinsipyo ninyo at sa ipinaglalaban ninyo. Dahil kapag sila ang inyong sinuwag, kayo yung mapag-iinitan katulad ng nangyayari ngayon. Ganun po ba yun? Magtatanong lang po ako, no? May batas tayo pero bakit hindi nyo pinapatupad? Di ba? Mga simple na kahit hindi lawyer maiintindihan kung ano talaga yung plano ninyo. Di ba? Identified ninyo na mayroong problema sa implementation of justice system. Bakit walang gumagawa? Walang umaayos? Walang naglilinis sa hanay ninyo bilang mga nakaupo sa gobyerno? Dahil ba kung sino ang nakararami, doon kayo. At kung kayo ba ay tatakbo pa, kailangan ninyo ng suporta nila. Di po ba? Tulad ng sinasabi ko, ang Singapore, meron sila niyan. May caning, kahit caning na lang, no? Kahit caning na lang. Hindi naman mamamatay yun parang pinapadel lang yun. Inhumane pa rin ba yun? Paano yung katulad ng ginagawa nga ng mga opisyalis na yan? No? Ng mga corrupt na yan. Oh. Ano yung mangyayari? Lilitisin kunwari tapos wala na. Mapapatungan ng ibang mga issues. Wala na. Pagka napatunayan, hospital arrest. Pero napapatunayan ba talaga? So, identified na pala ni Sir Chua. Bakit hindi kayo dun mag-focus? Hindi nyo maiiwasang magkaroon ng mga ganitong suggestions yung iba ninyong mga kasamahan dahil nga nakikita nila kung gaano katalamak yung nangyayari sa gobyerno. Diba? Kung nagpapapansin man siya, diba? May reason. Bukod lang sa gusto niyang tumakbo uli or dahil sa political reason, diba? Pero tignan natin ng pansin. Diba? Kasi masyado na talagang talamak yung nakikita nating pagkurakot sa pera ng bayan. Kayo po, ano ba sa tingin ninyo?